Ipinagtanggol naman ni Senador Jinggoy Estrada at Tito Soto si Senate President Juan Ponce Enrile laban sa paparatang ni Senador Antonio Trillanes IV. Si Trillanes naman nakahanap din ng kakampi sa minority bloc. Naritong report. Nakahanap ng kakampi si Senate President Juan Ponce Enrile sa mga kapwa niya senador na nasa majority bloc. Ang paulit-ulit na pagsabi ni Senator Trillanes na gawain ni Senate President Enrile na isagasa ang kanyang gusto ay paulit-ulit ko ding tututulan. Bulag o bingi lamang umangmang ang magsasabing isinasagasa niya ang kanyang gusto. Hindi raw bully ang veteranong senador, baka raw duwag lang si Senator Antonio Trillanes IV. Ang kanyang pag-alis sa gitna ng diskusyon o pagtatanong ay maaaring masabi ng ilan na kaduwagan. Si Senate Majority Leader Tito Soto, sinigundahan ang sinabi ni Estrada. For the record, I would like to confirm what Senator Jinggoy Estrada has stated concerning the Senate President. And I wish to associate myself to what he has manifested. Si Trillanes naman, welcome daw sa minority bloc at nakahanap rin ng kakampi kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Iginiit ni Cayetano na hindi dapat binasa ni Enrile ang aniyay confidential notes ni Philippine Ambassador to China Sonia Brady. Siguro pinabayaan muna na malabas ang damdamin ng bawat isa. But sooner or later, dapat mapag-usapan ng Kamara, ng Senado, how to protect, of course, yung mga things that are covered by executive sessions, those things that are part of national security. Kinumpirma naman ng palasyo na itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino si Trillanes bilang back-channel negotiator ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Kasama nga raw si Trillanes sa full cabinet meeting na ipinatawag ni Aquino noong Hulyo kung saan pinag-usapan ng tensyon sa West Philippine Sea. Dinaluhan din ito ni Enrile. This was during the height of the tensions between China and the Philippines, and the President said, let's keep our options open. The President was approached by Senator Trillanes that that there's a way forward to hold these things, okay? And so that's what happened. Alam din naman daw ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang papel ni Trillanes at wala raw iringan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon, hindi pa sinasabi ng palasyo kung nananatiling negosyador si Trillanes. Pero ang Pangulo raw ang nananatiling chief policy maker pagdating sa usapin sa West Philippine Sea, habang si Del Rosario ang otorisadong magpatupad nito at manguna sa mga negosasyon sa China. Naglabas naman ng pahayag si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ang DFA raw ang tagapagpatupad ng foreign policy ng Pangulo. Hindi raw nila papatulan ng mga gusto lamang silang hatiin. Dapat ay may iisa lang polisiya at iisang grupong nagsusulong ng interes ng bayan sa West Philippine Sea. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.